Okay. Hello. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. Magandang umaga dun sa mga manonood natin sa ibang bansa, mga OFWs natin. Good day sa inyo. Kung saan man kayong parte ng mundo, ingat lang kayo at good day sa inyo. Ngayong umaga na to at bago tayo magsimula, meron lang akong konting ilambing sa inyo. Paki-press naman yung like para naman maraming makapanood ng video na to. Then if you like, you can share this video to your friends. Paki-share naman ito para mapanood din nila. Then follow Justin Talk News Page. At of course, doon sa mga bagong manunood natin o bagong aksidente lang na napadaan dito sa ating channel, yung mga bagong viewers natin, paki-subscribe naman para dumami ng konti ang ating subscribers. Ngayong umaga na to, we will be talking about this topic. Ang nakalagay kasi sa topic natin sa thumbnail natin ay ayaw ng malita ni PRRD. PRRD ayaw ng malita. Usong-uso ngayon ang malita eh. Maraming umaman dyan sa malita. Hindi lang yung nagtitinda ng malita sa Green Hills at Divisoria, pero yung pinagdalhan ng malita, pera natin ang linagay sa malita. Ngayon, nauso na pala itong malita, matagal na. Mamaya pag-usapan natin yung malita ni Buying kasi meron siyang gustong ipalabas at may pahiwatig yun dito sa mga susunod na mga panahon dito sa investigasyon ng kontrobersiya diyan sa pag-deliver ng mga malita ng mga Marines. At ito rin ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, bakit nasabi ko na ayaw ni PRD ng malita? Kasi mayroong insidente. Itong insidente na to ay nakwento ng isang broadcaster na British. Actually, British broadcaster to journalist na nagiging presenter or broadcaster din sa napakalaking TV network sa Russia na yung Russia Today TV International. Dati itong broadcaster din, correspondent ng CNN nung kapanahonan ni PRD. Ang pangalan niya ay si Rory Suchit. Nagtatrabaho siya noon sa CNN. So ikwento natin anong pangyayari. Kasi ito bunga doon ng interview ni Rory Suchit kay Attorney Libby Balingod tungkol doon sa controversy na involve si Trillanes and the ICC investigators nung pag-imbestiga nila dito sa Pilipinas na mayroong ang paratang na nabigyan ng malita si Trillanes at merong malaking posibilidad na yun din ang ginamit niya sa gastos niya doon sa pag-imbestiga ng mga investigator ng ICC. So, doon sa interview, ang una nilang pinag-usapan yung tungkol nga doon sa revelation ng mga 18 Marines na nag-deliver ng pera papunta kay Trillanes. Although sinasabi nila na hindi naman nila nakita o na-witness na tumanggap directly si Trillanes, but it was assumed
na talaga yung mga malita ng pera noon, ang pera na nandoon sa malita na yun ang ginamit niya para sa sustain ng kanyang investigation together with the ICC investigators. So, merong bahid ng bribery doon kung tutuusin natin. Kaya nga ito si Trillanes panay ang tanggi na hindi siya nagbibigay ng pera. At isa sa mga manifestation ng mga Marines na nagpapalit sila ng 2 million US dollars yan sa Balero. Pero ito hindi na mention doon sa interview na yun. Ang sinabi lang ni Balingod na it was assumed na talaga nakatanggap yung mga investigators ng pera galing kay Trillanes, at kini-question na doon, nagpo-comment din si Rory Sushit na di ba dapat as declared by, as stated by the ICC, na mayroon sariling pera ang mga investigators, nagagasusin nila doon sa pagstay nila dito sa Pilipinas. Pero hindi yan ang nangyayari dahil all expenses paid, pati yung hotel, pagkain, pati yung paggamit ng private na sasakyan, na ito ay ang mga sasakyan ni Saldico. Hindi naman yan ma-deny dahil ang mismong mga Marines ang nag-escort, nag-close-in bodyguard dito sa mga ICC investigators na to. At yun ang nasa affidavit nila. So yun ang sinabi ni Attorney Libby Balingod doon kay Rory Sushit ng RTTV. So in the course of their conversation doon sa interview na yon, na-mention ni Libby Balingod din yung tungkol sa drug war, na yan ay ginawa lang para i-prevent yung mga drug lord at mga drug dealers na magpalaganap ng droga, na illegal na droga dito sa ating bansa. At ang kinatatakutan nga ni President Duterte na magiging narco state na tayo, na ang ating gobyerno ay ma-overrun na ng mga drug dealers, drug lords. Sila na ang magpasya kung anong dapat gagawin, anong gagawin ng pamahalaan, and of course protektahan nila ang kanilang negosyo na ang pagtulak ng droga. Na ito naman ay nangyayari ngayon sa Mexico, diyan sa Sinaloa. So yun ang takbo ng usapan nila. At yan pala ay na-witness ni Rory Sushit, yung Russia Today international broadcaster, kasi nagpunta siya rito nung kapanahonan ni President Duterte nung bumisita si John Kerry. Si John Kerry ay secretary noon ng State Department. Si John Kerry, kapanahonan niya ito ni Biden, nagpunta siya dito. Na-witness niya dahil ito si John Kerry is Democrat. No, alam naman natin ang CNN kasi si Rory Sushit noon ay nasa CNN pa. So kasama siya dito sa pagbisita ni John Kerry sa Malacanang. Doon daw sa pagbisita sa Malacanang, may dalang malita, suitcase, itong si John Kerry. At nalalaman nila na ang laman ng malita ay pera, dolyares, amounting to $700,000 US dollars. At ito gustong ibigay ni John Kerry, Secretary of State yan ni Joe Biden nung kapanahonan ni President Duterte. Gustong ibigay doon kay President Duterte. Pero ang nangyari, inayawan ni President Duterte. Tinanggihan niya na tanggapin yung pera na yan. So ito,
napakalaki ng manifestasyon. Ah, Talagang nakikita natin na si President Duterte hindi talaga tumatanggap ng mga lagay. At this goes to say na hindi talaga siya corrupt. Tulad ng sinasabi ng mga detractors niya, ng mga dilawan, mga komunista, lalo na yung mga komunista at mga pinklawan. Gusto nilang ipalabas na corrupt si President Duterte. Pero tayo, mga supporters ni President Duterte, alam natin ang katotohanan. At ito, nagpapatunay. At ang nagpatunay, hindi tayo, hindi lahi natin. But isang British journalist na nag-work, nagtatrabaho dyan sa Russian television ng Kremlin ng Russia. So, nakikita na natin na noon pa talaga si President Duterte hindi talaga tumatanggap ng mga ganyang bagay. Kung tutusin, wala na makapigil sa kanya. Isi-safety lang niya yung suitcase na yun, wala na makakalam. Pero ang problema noon, alam ng mga correspondent, mga broadcaster galing ng US. Baka rin two-edged sword yun baka ibubulgar din yun ni Kerry pagdating ng panahon. Kaya talagang alam ni President Duterte, napaka honest niya at hindi siya corrupt. So this is a sign, this is one of those events during the regime ni President Duterte na nagpapakita ng kanyang napakataas na integridad. Kung nangyari pa yan dito kay Bangag, ano kaya mangyari noon? Magagawan pa siguro. Baka maghahablutan pa ng malita. Yung mga nandyan sa Malacanang ngayon, mag-aagawan pa. So, ibang-iba talaga. Ngayon, marami silang pinag-usapan. Maraming tinanong si Rory Susit kay Attorney Libby Baligod, at maayos naman at magaling naman sumagot si Attorney Libby Baligod. Pinaliwanag nga niya yung regarding doon sa pagbigay ng malita, pera na kay Trillanes at ang injustice na nangyayari. Dahil isipin mo naman, yung mga witnesses galing kay Trillanes, yun lang ini-interview ng mga investigator ng ICC. So nga, tainted na yung mga witnesses na yan. At malamang, tinuruan nila yun, kino-coach nila yun kung anong sabihin. Yun ang mga witnesses na nandyan ngayon sa ICC trial o hearing, ng confirmation hearing na nangyari. So yan, mga tinuturuan, which is talagang unfair yan. At mayroong malaking pagkakamali ang ICC, ang mga prosecutors, na yan ang kinuha nilang mga witnesses. At dapat naman magiging tama yung decision ng mga judges dyan sa pre-trial chamber. Pero malabo na yan sa pre-trial. Doon na sa regular court siguro nila magkaroon ng tamang pagdesisyon dyan sa kaso ni President Duterte. At ito, lumabas itong mga allegations na to na naprubahan naman. Medyo nagulat nga si Rory Susit dahil mga sundalo yung manifest na sa ganyang pangyayari. Isipin mo naman, nagpunta dito yung mga investigator na yan, lahat binayaran ng kalabang politiko ni President Duterte. So anong ibig sabihin noon? Talagang politically motivated yung pangyayari na yon. At merong basbas ang Malacanang noon, sigurado. So kasi si Saldico, hindi lang bata ni Romualdez yan, kasama rin si BBM dyan. Kaya yun ang nangyayari na sinagot ni Attorney Libby Baligod doon kay Rory Susit. So parang
nakakaapekto na sa mga mamamayang Pilipino ang nangyayari dito at sa ibang bansa. Dahil kung ganyan ang usapan, halos alam na lahat ng mundo ang pangyayaring ito. Kung gaano ka tarantado ang present administration, na trinidor niyang isang presidente na napakaganda ng ginawa sa bayan. Yun ang pagsugpo ng droga sa kanyang bayan at ginawa pang malaking kasalanan. So, doon sa interview na yon, tinanong din ni Rory Suchet yung regarding sa situation ng relationship between China and the US. And explain ni Attorney Baligod na torn between two lovers ang Pilipinas dahil ayaw ng US na magkaroon tayo ng magandang relasyon economically with China at gusto nila na yung military ties with the Philippines and US kailangan ma-secure at lalong mapalakas. So nahirapan ang Pilipinas at ang gusto naman ni President Duterte ay magkaroon lang ng neutrality, walang kakampihan, basta ang iisipin lang ang kapakanan ng ating bansa. Yun ang gusto ni President Duterte. At totally na anti-American siya. Ano rin, kasi kahit sabihin natin na ang influence ni President Duterte is left, but para sa akin, ang gusto lang niya mangyari ay ma-secure ang buhay ng mga Pilipino. Yun ang gusto niya mangyari. Yung ang lagi niyang sinasabi na kahit hindi tayo yayaman ng husto, basta komportable lang yung pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Yun ang lagi niyang inuulit-ulit na pagsasabi. So, yun ang flow ng kanilang interview, pag-uusap ni Attorney Baligod. So, at ni Rory Suchet. At marami silang pinag-usapan with regards to geopolitical issues. Yun ang panghuli nilang pag-uusap. Sa huling part ng kanilang interview, lumabas nga yung manifestation, yung revelation ni Rory Suchet with regards to yung suitcase na dinala ni Secretary John Kerry na ayaw nga talaga ni President Duterte tanggapin. Parang iniwan yata sa lamisa pero pinabalik talaga. Pinahabol ni President Duterte na ibalik yung malita na yan. Hindi ko kailangan yan. Nakikita na natin. Ngayon, doon nga nagugulat talaga si Rory Suchet doon sa perang binigay ng mga Marines kay Trillanes at it was shown na talagang natanggap ng mga investigator ng ICC. So corrupted na yung yung investigation na yun na ginagawa sa ICC. So there's no reason na hindi nila pakawalan si President Duterte kasi merong injustice. Ang daming labag sa international law ang ginawa ng ICC. Tulad ng pag-aresto na wala namang matinong warrant of arrest kasi sinasabi nila Attorney Miguel Dia na wala silang nakitang warrant of arrest talaga hanggang ngayon kasi nasa cellphone lang ni Tory. Napakalaking paglabag yan at yan hindi naman gaanong pinansin ng ICC. Ngayon ang pinag-argumentuhan na hindi pa nabigyan ng decision yung with regards to the jurisdiction. I don't know kung maging positive ba ang resulta ng kanilang judgment dyan ng mga judges ng ICC. Yun lang ang dinadasal natin na sana maging positive yan.
in favor of President Duterte. Kahit magkaroon man lang siya ng interim release. No? Pinag-usapan na nga natin dito na nagkaroon ng somehow, yun ang mga balita-balita na nag-intervene na si President Trump through the CIA na magkaroon ng political asylum si President Duterte sa US. Pero wala pa naman tayong nakita up to now kung meron bang event na ganyan na merong move ang US government para sa asylum ni President Duterte. So, iko-course siguro ito through this state, possibly Japan, na magkaroon ng interim release, then later on magkaroon ng interim release, then sa Japan mapunta, then later on magkaroon ng political asylum sa US. Sana naman magkatotoo yan. So, nakikita natin kung sino ang corrupt, sino ang mahilig sa malita. Kasi yung una kong sinabi, simula ng ating discussion, our talk today, yung regarding sa pahiwatig ni Boying Rimulya. Kasi magkaroon nga ng schedule of investigation ang Blue Ribbon Committee ni Lacson at ipapatawag na niya yung 18 na mga sundalo natin, 18 ex-soldiers natin na mga bodyguard ni Saldico with regards to the delivery ng mga malita dito sa mga congressman at kay Saldi at kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos. So, makikita natin dyan kung hindi malalabas itong unang sinabi ni Boying Rimulya, yung ombudsman natin, na meron silang picture na hawak, nakasama daw doon sa pictures na hinawakan ng mga Marines na dineliver yung malita na yun kay Lord Alan Velasco, na dating Speaker of the House nung kapanahonan ni President Duterte. So, parang papunta doon. Hindi kaya itong binigay ni Kerry, pero binalik eh. Pero yan naman, doon daw sa House binigay. Kay Velasco, na speaker noon. Pagkapanahon ni President Duterte natin, yung panahon na yun. So, hindi kaya i-connect na naman yan doon kay President Duterte through Inday Sara. Kasi supporter si Velasco ni Inday Sara, talagang supporter siya. So, hindi kaya ganyan ang mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Kaya pumayag si Lacson. Sa akin, ano lang yan, assumption lang. Pero there's a possibility na pumayag siya dahil nga sinabi siguro ni Boying, haka-haka lang to ha. Kuhan lang ito. Theory lang. Na ituloy mo na yan dahil meron naman tayong pangbato rin sa kanila. Itong malita na binigay ng isang politiko diyan kay Velasco na later on pupunta rin yan kay President Duterte. Titingnan natin ngayong kung hindi ba i-discuss ngayong April 14 magkaroon ng continuation ng investigation dyan sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Kasi ito, na-pressure na siya ni Marcolita. Kung ano nang pinagsasabi niya Pero talagang hindi siya linubayan ni Senator Marcolita para talagang magkaroon ng investigation dyan sa flood control. Na-terminate na nga itong ICI. Wala naman nangyari. Sayang lang yung perang ginamit dyan. Kini-question din ito nila Pulong kung ano ba talagang laman ng investigation nila. Dapat i-reveal nila yan. Magkaroon sila ng report that should be public. Ngayon, wala pang ginawang ganyan. Saka wala pang sinabi ang ICI na yan ang gagawin nila. Ang palusot ni Bangag na itigil na lang yan dahil nandiyan naman yung Blue Ribbon Committee at ang ombudsman ang mag-investigate sa ganyan, mag-imbestiga.
So, ah antayin natin kung ano mangyari dyan. No? Basta ito, napakagandang pangyayari dahil napatunayan natin na si President Duterte ay kailanman hindi naging corrupt. Diyan sa revelation ni Rory Societ ng RTTV International, nalalaman natin, third party yan, hindi naman Pilipino yan. British yan na nagiging presenter or broadcaster ng RTTV International. At ngayon, maraming mga reporter ng RTTV dito sa Pilipinas na sumusunod dyan sa campaign ni VP Inday Sara. Lahat ng activities ay kinocover ng RTTV. Ito, ulitin ko, alam na alam kagad nila kasi nung 18 Marines nagkaroon ng pagbubunyag unang araw doon sa Club Filipino, may RTTV reporter na kagad na humingi pa nga ng affidavit kay Attorney Libby Baligod. So alam na natin, nandito sila, interesado sila dyan dahil nga sa nangyari kay President Putin na nagkaroon ng warrant of arrest na pinataw ng ICC. Crimes against humanity dyan sa giyera nila sa Ukraine. At meron namang judge sa isang state din ng Russia, isang lugar ng Russia, na nagbigay ng decision, nag-issue rin ng conviction ng mga judges ng ICC na nagbigay ng warrant of arrest kay President Putin. Nagbigay rin sila ng decision na convicted, may warrant of arrest din yung mga ICC judges na yan. Kaya delikado, malay mo, pinagplanuhan na ng Russia na i-execute yung warrant of arrest nila kahit sa labas ng Russia. Baka i-extraordinary rendition yung mga judges na yan. Hindi natin alam, tulad ng ginawa ni Trump kay Maduro, baka gagawin din yan. Ang ina-anticipate ko nga itong gera sa Iran, kung hindi ba mag-issue ng warrant of arrest din ang ICC laban kay President Trump. So dyan na talaga, yan na ang final nail in the coffin of the ICC kung gagawin nila yan. Ngayon, si Prime Minister Netanyahu ang na-issuehan nila ng warrant. I don't know kung gagawin nila yan kay President Trump. Kung gagawin nila yan, baka sabay baka finally susugod na si President Trump sa ICC compound dyan sa detention cell ni President Duterte. Sana mangyari yan, pero hindi natin sigurado pero may alinlangan din yung ICC mag-issue ng warrant of arrest kay President Trump. So maghahanap pa sila ng insidente na iparatang nila na talagang crimes against humanity yung ginawa ni President Trump. At ngayon, yun naman ang karamihan dyan sa Europa. Yan, mga sila marami kasi dyan na ayaw ng Israel, mga anti-Semitic, ayaw nila ng mga Jew. So ang sabi pa nga ni Trump, maraming parts sa Europe na kung titingnan mo hindi na raw parang Europa, kasi galing sa Germany yung lahi ni Trump. Ang tatay niya isang German at ang nanay niya ay from Scotland. Sabi niya, marami daw lugar niyan parang becoming not Europe. Ang tingin niya ay hindi na Europe. Ang look niya, kasi ang ibig niya sabihin, maraming migrants, maraming nag-seek ng asylum dyan. Kahit sa UK, ang daming nag-seek ng asylum na usually ay taga-Africa na siguro mga biktima ng apartheid, ng mga human rights violation, kaya napupunta sila dyan, taga-asylum. Kahit dyan sa The Hague, sa Netherlands, marami at Belgium. So yun siguro ang basihan ni President Trump sa pagsasabi ng ganyan.
na parang hindi na Europe ang Europe ngayon dahil maraming migrants nga, lalo na sa France. Excuse. Kasi napakaluwag ni Macron. Nung kapanahon na namin, hindi naman ganyan kaluwag. Pero kapanahon na namin, talagang maluwag ang migration diyan. Siguro mas sarap kasi tumira ito sa Pilipinas kaya hindi ko naisip na mag-migrate. Noon maluwag pa, walk in lang, pwede ka mag-file ng asylum or whatever, pero kukunti pa lang ang tao. At ang Paris noon mismo, Paris talaga, hindi ngayon na parang hindi na Paris. Iba na ang look niya. So dito, itong episode natin, talagang nagpapakita kung gaano katino si President Duterte at hindi siya nagpayaman. Ano bang sabi ni Shinzo Abe? Napapahiya daw siya, napapahiya daw siya, parang nainsulto siya. Kasi ang mga prime minister sa Japan, kahit na sabihin natin na mayaman sila, kaya nilang ibigay lahat, pero parang sobra daw. Kung nakita ni Prime Minister Shinzo Abe ay na ano nga ito na assassinate, na patay ng isang siraulong gunman na gumamit ng improvised na baril during the campaign ng kampanya sa Shinzo Abe dyan. I don't know what part of Japan napatay ito. Siya, kaibigan talagang matalik ni President Duterte at hangang-hanga siya. The way the lifestyle of President Duterte na hindi daw niya kayang gagawin ng ganyan. At parang insecure, na insulto siya na sobra ang pamumuhay ko compared to this man, si President Duterte. Sobrang simple ang buhay. Sobra yung pamumuhay niya, talagang hindi kayang pantayan ng mga kahit barangay captain. Mga barangay captain dito, lalo na sa NCR, ang gaganda ng mga bahay. Diba? Mansion yung mga bahay, ang lalaki. Tsaka maraming properties. Barangay captain lang yan, ha. Yan ang isipin natin. Si President Duterte, yung bahay nga daw, sa taas, isang kwarto lang. Yun ang kwarto niya. Ganyan lang kaliit. Wala siyang Maserati, walang Ferrari, walang Gulfstream, walang helicopter na Agusta. So, nakita mo gaano kasimple ang buhay. Hindi katulad ni Tambaluslos, ni Bangag, ni Lisa. Kita naman natin ang pamumuhay nila. At itong mga congressman na mga kurkod, mga buaya dyan sa kongreso. Si Abante nga, yung belt niya 36,000 pesos na. Belt lang yan, ha. Kikita mo yan. At ngayon gusto pang i-prop up niya na napaka righteous na paging pastor. So medyo lumihis ng usapan natin. Anyway, part naman ito dun sa gusto nating ipahiwatig na talagang si President Duterte ay hindi corrupt na pagkatao. Malita, tinanggihan. So hanggang dito na lang siguro tayo. I hope meron kayong napulot dito sa balitang ito ngayong umaga na ito. At doon sa mga bagong viewers natin, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. Then paki-prindot yung like para naman maraming makapanood dito sa Justin Talk News page. Sa susunod nating mga episode, we will be discussing more on the impeachment case of Vice President Sara, kasi napakainit ng usapan na yan. So hanggang dito na lang tayo at magandang umaga sa inyong lahat. God bless at ingat kayong lahat, lalo na yung mga OFW dyan sa Middle East. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.